Mga Kalingap, supportahan niyo po Kalingap Nick, ambassador po ng landing pad sa Davao. Supportahan niyo po siya para mas makalawak po ang ating programang Ginap sa Mahirap. Thank you po. Kapapasok lamang na balita na hindi na lamang mga miyembro ng KOJC kundi pati na rin ang mga Muslim ay nakiisa na sa panawagang magkaroon ng People Power sa Davao City. Ito'y matapos ang tila pang-api at pang-aabuso sa ilang mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Sa pulsa video ang engkwentro ng mga sibilyan at otoridad na tila pilit silang hinaharangan pati sa kalsada na tila nagwewelga na dahil sa karumal-dumal na ginagawa ng pamahalaan sa lugar ng Davao City. Kinumpirma rin ng ilang SMNI News anchor na pumunta na at dumating sa lugar ang ilang mga kapatid na Muslim para magkaroon ng partisipasyon sa panawagang bumabana sa pwesto si Bongbong Marcos. Isa pa sa mga developing report, dumating na rin ang ilang mga dating opisyales ng Armed Forces of the Philippines na sadyang kumakasana sa panawagan ng taong bayan na magkaisa para patalsikin sa palasyo ang mga bangag sa gobyerno. Narito at panoorin ang full video coverage ng SMNI News Channel kung saan hanggang ngayong gabi hindi nagpapatinag ang mga taga Davao City at tuloy-tuloy na nagrarally at sumama na ang mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Narito panoorin ang full video. Tonight is the night. Tonight is the night. AFP, pumunta na kayo dito sa mga kaibigan nating Duterte. This is the night. Davao is the next EDSA. Davao is the new EDSA. Tonight, tapusin na po natin itong mga pang-aapi ng mga pulis na ito. Pinidap po kami dito. Hindi kami pwedeng lumabas. Yung mga abogado, hindi rin pwedeng pumasok. This is thing. Mananagot kayo sa taong bayan at ngayon nagsasalita na ang taong bayan. Nagulat sila sa nangyari ngayon. Hindi nila mapagilan to. Nagulat sila dahil ito po sinisilip po. Puno na ang harap. Puno na po ang harap ngayon. This is that time. Mga Kadabaw, mga tao dyan sa Mindanao, pumunta na po kayo ngayon. Ngayon na pong gabi. Ayan po, nakikita nyo si Mamana. Ito po, meron ng sasakyan. Yes. Meron na po tayo dyan. Ito po ang KOJC. Ito ang Pilipino. Ito ang mga naapi. Nagsisisigaw na. Pumunta na po kayo ngayon. Yes. At tama ko sa uli, no? At kami din po ay nananawagan sa mga tao na nasa Maynila, sa Luzon at Visayas, kung saan mang lugar, kahit 10 lang kayo, lumabas po kayo. At i-Facebook nyo po, i-post nyo that you are joining the People's Solidarity tonight to call on Marcos Jr. to step down and let us now redeem our country at itigil na ang karahasan at inustisya at panggagahasa sa karapatan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay sinisimulan nilang gawin dyan sa Kingdom of Jesus Christ, at idideklara pa nila ang martial law sa Davao at lulupigin ang mga pamilya Duterte para manatili lamang sa poder ang Marcos government na ito. Ngayon, tuloy-tuloy na ito. Si Councilor Al Ryan Alejandre ng Davao City, at isa siya sa mga hindi pinapasok dito sa KOJC compound, at bilang councilor at kabahagi parte sa kanyang nasasakupan itong KOJC compound, gusto niya sanang makita ang sitwasyon ng mga KOJC missionary sa loob, pero hanggang ngayon naghihintay pa rin sila ng go signal, parang hindi na yata sila makakapasok. Nandito ngayon si Councilor Al Ryan Alejandre. Councilor, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, sir. Kasama ko rin si former Councilor Giselle Villafuerte. Nais mo namin sanang i-check yung welfare ng mga tao dito sa loob ng KOJC, no? As our mandate as local government officials, gusto din namin ma-check. So nag-ask po kami ng permission sa head ng kapulisan kung pwede kami makapasok. Unfortunately, hindi po kami pinapasok. Naghahanap na lang po kami ng leader na KOJC, and then yung si attorney kanina, dahil na po. Sad to hear na talagang nakakalungkot ang sitwasyon sa loob. Wala na daw pagkain na provision, hindi na makapasok, and even ang medical team, no? Kaya nandito din si Dr. Giselle Villafuerte, kasama namin ngayon.
Yes, sir. Ang aking concern, syempre, ang health ng mga nasa loob. Alam natin na baka merong mga maintenance at saka mga may nagkakasakit na, may mga ganito na sila, gusto ko sana makita. Or are they getting enough nutrition, rest? Wala akong nakitang rason na hindi kami dahil taga-Davao naman yung collection na namin. Nasabot tayo. Councilor, yun po, medyo maingay na kasi nagpapalabas na ng ingay itong Philippine National Police. First question, before po ibigay kanila, Admar, nababahala po ba kayo sa nangyayari ngayon dito sa KOJC compound and as a whole na mangyayari po dito sa Davao City? Yes, kami po yung nabakamali talaga sa mga nangyayari ngayon sa Davao. Sana ma-resolve na ito. Sana maayos na ito sa lalong madaling panahon na hindi po maapektuhan yung mga tao na nasa loob. Sana mag-cooperate din lahat KOJC ayun sa mga kapulisan. Sorry, maingay na, hindi ko na masyado marinig sa kanilang sound system. So kami po yung nakaantay na makapasok dito. Admar, may dagdag ba kayong katanungan? Try natin if maririnig namin. Isang tanong lang kasi bastos yung PNP, no? Isang tanong lang kung sa kasaysayan ba naging magulo o nagdudulot ng gulo ang KOJC? Sa kasaysayan po ba daw ba ng gulo ang KOJC dito sa Davao City? So, ano yung napansin ninyo dito sa Republic of Jesus Christ? Ako, nag-aral ko dito, ang law school. So alam ko na tahimik ang mga taga-POJC at nagdadasalan, nag-eskwela. Wala akong rason na dapat ganituin ang mga taga-POJC. So kami, bahala kami. At alam ko may gagawin na ang konseho sa mga susunod na araw. Actually, first time ito nangyari sa Davao. Never happened in our entire life. So, kami po nababahala talaga sa mga Yun ang malinaw for the Admar. So yun nga, they turned on their sound system. Napakaingay na dito pero sa aking likuran, makikita ninyo ang mga KOJC missionary. Isa ang kailang sigaw, justisya para kay Pastor Paul C. Biloy at justisya para sa buong Kingdom of kasi mga media ay hirap na makapasok doon sa loob ng KOJC compound. Yung mga KOJC missionary na nandito sa labas, hindi na pwedeng makapasok sa loob. So this is a clear harassment, political harassment na mula dito sa mga Philippine National Police. And sa ngayon, ongoing nga itong prayer rally para ipanawagan itong pag-step down ni Bongbong Marcos Jr. at ng mga pulisan na umalis na sila dito sa loob ng KOJC compound dahil nagkakos sila ng fear at ang ginagawa nila ay harassment sa mga KOJC missionaries. So, isang tanong lang, kasi doon sa dulo, malapit sa airport, parang may hindi pinapapasok. Pag-i-confirm lang kung yan ba ang nangyayari. Pinipigilan nila yung mga tao. Admar, sa ngayon kasi hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon doon sa harap ng compound natin sa isa pang gate. Pero sa pagkakalam ko, merong nagkakaroon na ng build up ng traffic dahil nga dito dahil ang isang lane ay okupado ng mga sasakyan ng mga kapulisan. And dito na rin ang ating mga kapatiran, yung mga KOJC missionary, yung mga members all over Davao City para isigaw, manawagan na tigilan na ng Philippine National Police yung kanilang harassment dito sa KOJC missionary. Admar? Okay, balikan ka lang namin maya-maya. Si partner Hana nandun din mismo sa crowd. Maraming salamat si Jason Rubrico, no, at doon sa bastos na nagpatugtog nung sa PNP. Di ko lang alam kung anong purpose nun. Kairik. Brother Admar, Master Judea, ang gamit nila dyan ay LRAD. Illegal po yan. LRAD is long range audio device. Ginagamit yan pang basag ng eardrum at panabotahi sa mga demonstrasyon. So hindi ka makakapagsalita dyan kasi hindi ka maririnig, no? You will drown out. Ngayon, nagmamarcha na mga tao, nakikinig tayo, nakikita tayo, napapakinggan tayo, Brother Admar. Huwag nating magpapekto dyan sa LRAD nila, yung kanilang pangbingi, sapagkat mas lulunurin sila ng boses ng mamamayan. We are now calling again to the moral duty of every Filipino, lalo na po sa Davao, mga barangay captains, mga city councilors nagsalita na, Mayor Basti Duterte, and of course hindi natin mapipigilan na ipanawagan na ng tambayan na pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagtitipon sa Davao. After all, she is the daughter of Davao. Anak siya ng Davao at kailangan siya ng taga Davao. Hindi na po ito pwede ang ginagawa ng PNP, pangbabastos, pananabutahi, pananakit. Ang mga pulis na ordinaryo po, iwan niyo na po si Marbil, si Abalos, si Marcos at pati si Torre. Bring yourself and your profession and commitment to serve the country on the side of the people. Kaya nananawagan tayo kay Senator Bato de la Rosa. Sir, dalhin mo na po ang Senado. Ang committee hearing sa Davao ngayon, baka hindi na ito matatapos nila Abalos at Marcos. Let's join now, Senator Bato de la Rosa, dito sa pagtitipon at pag-aalsa ng tambayan
bayan. At nananawagan po tayo sa lahat ng mga barangay officials in Davao City. Nananawagan po tayo sa mga estudyante, kabataan, simbahan, at iba pa po na nasa Davao ngayon. I-protect po natin ang mga mamamayan, i-protect po natin ang kababayan nating Kingdom of Jesus Christ, i-protect po natin ang mga sibilyan, kabataan at kababaihan na dinadahas, sinasaktan ng mga pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, puputulan ng kuryente, tubig, gamot at mga pagkain. Wala na pong ibang matakbuhan ng mamamayan kundi ang sariling kababayan natin. Iligtas po natin ang mga kababayan natin terorist at ng kanyang mga pulis na bulag sa kapangyarihan, ginagahasa ang taong bayan. Davao right now is developing into the center of people power. Sambayan ng Pilipino, buong daigdig at buong Pilipinas, nasasaksihan po ninyo ang pagiging panganganak ng kasaysayan ngayon. Ngayong gabi, ipinapanganak muli ang kasaysayan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa Davao City. Coach Oli, your rejoinder, ako po ay overwhelmed ng emotion at natutuwa ako na maraming mga sektor na ang namumulat at nagsasalita at naninindigan. Back to you, Coach Oli and Brother Admar. Coach Oli, are you still there? Nawala si Coach Oli. Pero kapansin-pansin yung ano kanina yung signal din Yung sa airport side? dyan sa loob. No? So kasalukuyan nakikita natin mga kababayan, ka-Eric, yung top shot at mismo yung sa crowd mismo. No? Dyan po sa harap lang ito ng Kingdom of Jesus Christ compound. At tuloy-tuloy yung pagdami nito. Ka-Eric, hindi lang ito mga members ng ng KOJC, mga Dabawenyo, at welcome ito sa lahat ng nagmamahal sa Pilipinas, nagmamahal sa bawat Pilipino at nagdanais lang na magandang pamumuhay sa ilalim ng matinong pamumuno ka, Eric. Yes, tama ka, Brother Admar. At ito ay lumalaganap na, no? Tumitindig na po at nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. We are calling on the Philippine National Police, mga matitinong generals. Iwan nyo na po si Abalos at si Marbil at pati si Marcos. We are now calling on the Philippine Armed Forces of the Philippines. Huwag nyo pong hayaang saktan at lapastanganin ng mga polis ni Abalos, ni Marbil at ni Marcos ang taong bayan. This is now a solidarity calling for justice and rescue and protection sa mga kababayang Pilipino na ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. This is now a call of the Filipino people. Marcos resign at pati po si Abalos, si Marbil at si Torre at aaristuhin dapat sila ng taong bayan at palayasin sa poder at mapanagot. Tuloy-tuloy po tayo. Ito po ay nagaganap na sa buong bahagi ng Pilipinas at marami na po ang lumalabas, Coach Oli at Brother Admar. Punong-puno po ang aking Viber messages at Messenger sa pakikipagkaisa at pagkilos ng mamamayan. Unti-unti po, this will now become the day of the born or the birth of history in Davao City for people power again para i-redeem ang ating bansa. Eric, Yes. Coach Oli. Eric, ito na yung matagal nating inaantay at Brother Admar, ito na po yung matagal nating inaantay. Ito na, sana pumunta na sila dito. Pinapayuhan natin ang mga taga Davao na itong area na to ay wag na kayong dumaan dito kasi sinira na to para ito ay mag-mistulang EDSA. Ito na po, dito na po tayo mag-people power. Nananawagan po tayo sa mga pulis dyan sa loob. Iwan nyo na si Torre dahil dadagsa na ang taong bayan. Mananagot kayo sa kaso. It's about time iwan nyo na dyan si Torre. Dadami pa yung tao na yan. Simulan na po natin ito. Ito, ewan ko kung narinig nyo pero ang lakas na po dito. Ako po ay wala sa kalsada at ako nga ay excited. Pagkatapos nito, kaya gusto ko nang lumabas at makidalo sa tagumpay. Ito ay para sa akin ay napakalaking tagumpay, Eric, Brother Admar. Dahil wala pa man, ito po ay wala sa plano. Kayong mga pulis, kayo Torre, kayo Marcos, kayo Als, kayo ang may gawa nito. Itong people power na ito ay wala sa plano. Kayo ang may kasalanan kung bakit naghihimagsik ang puso ng taong bayan. Kaya ako, umalis na kayo dyan. O ang taong bayan, ayaw na kay Marcos. Simulan na po natin ito. Salamat po sa lahat na pumupunta rito at marami pa po tayong naririnig na magpupuntahan dito. Binibigyan po sila hanggang mamaya lang na lumayas na dyan. Ayun. Talaga po Ganda ng people power na yan. Hindi ko na alam po ano pa masasabi natin. Gabi ito nang walang tulugan, Coach Oli. Nagpipigil na po ang sambayanan, nakabantay na po ang buong Armed Forces of the Philippines. Maraming general na ng PNP ang nagbabantay ngayon. Nananawagan po tayo, bantayan po natin ang mga kababayan natin na dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Tinitirga, sinasaktan, ginugutom. At ngayon po ay lumalabas na ang mamamayan ng Davao at Mindanao. At sa buong Pilipinas, hindi na po ito mapipigilan. Sinisingil na po nila ang karahasan ni Mr. Marcos. Dadagsa na po ang mamamayan. Mga barangay officials na po at taong bayan sa Davao City ang kumikilos at tuloy-tuloy na po ito, Brother Admar, Coach Oli. Ito po ay hindi na mapipigilan. Kaya nananawagan na po kami sa Armed Forces of the Philippines. Nananawagan po kami sa Philippine National Police. Iwan nyo na po ang mapag-abuso at utak kriminal at wala sa katinuan na Marcos
Marcos Jr. government at taong bayan po ang kampihan at protektahan ninyo. Nagsisimula pong ipinapanganak ngayon ang kasaysayan ng muling pagkakaisa at pagbangon ng sambayanang Pilipino sa Davao area. At ito po ay dahil sa sakripisyo ng buong Kingdom of Jesus Christ ng mga kababayan natin, at pati si Pastor Kibuloy isinakripisyo po ang kanilang organisasyon lamang mamulat at magkaroon ng enlightenment and awakening ang taong bayan, at nagaganap na po ito ngayon sa Davao City. Maya-maya, baka makuha natin Ayan, yung information siguro mula kay panawagan Jason Rubrico din, para at least makuha natin kung ano pa yung karagdagang detalye dyan mismo sa area kung saan nagsasagawa na nga ng rally itong mga taong bayan, yung mga Pilipino. Hindi lang ito kay OJC, mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Yes, Master Coach Oli. Ayan po, nakikita natin yung Marcos resign. Kaya pinagre-resign na si Marcos. Siguro, this is the time na mantawagan na rin po tayo sa local government ng Davao, ng Mindanao. Ipakita nyo na po itong support nyo dito sa nangyayari ngayon. Local government, dahil magsusunod na po dito ang Senado, etc. Ito na po, Dagsana. Kaya, tapusin na natin ito. Siguro panawagan natin ito kay President. Pwede na. Yes po, sige, pasok. Pwede na. President, Kahit na Coach Oli, manawagan na tayo. nakita namin, Manawagan ka na. nakita namin kayo dito. Si Pangulong Duterte, mga kaibigan natin, mga Pangulong Duterte, si BBM, Senator Bato, gusto ko namin makita kayo dito. Kidnapping po ito, bawal lumabas, bawal pumasok, pagkain, iniipit nila. Talagang gugutumin kami dito. Hindi kayo laging nandiyan. Yan ang po ang sinasabi natin madalas. Hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, isang babae, isang executive secretary ng ating POJCI inisprayan ng nakatalikod. Babae po to, Trinidor. Babae, nakatalikod, civilian, may edad na po. Inisprayan ng pepper spray ng isang pulis. Lalaking tao. Ayun, Coach Oli, Brother Admar, no? Kaya sinusubukan Yes, ng mga po. polis na harangin ang mga contingent. May report tayo na-receive. There are more than 500 people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita na pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga taga iba't ibang lungsod, kagaya ng Oro City, Butuan City, at Iligan City, at iba pa pong mga karatig lugar, Tagum City, pwedeng pumunta ng Davao. At nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima. Bossing, salamat sa pagsama nyo sa akin ha. Madaling araw gumising tayo para tunghayan yung mga kaganapan dito. Sarado po ang kalsada, may mga flights. Nako po, pasensya na. Maaabala po yung inyong mga flights, pero ganun talaga, konting sakripisyo. Hindi naman kasalanan to ng KOJC, hindi rin namin kasalanan ito, kasalanan to ni Torre. Hindi naman mangyayari lahat ng kung hindi umabuso si Torre, si Marbil at si Abalos sa sa kanilang kapangyarihan. Kaya sisingilin po natin sila, mga bossing. Again, maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless you. Mag-relight tayo ulit mamaya. Mag-charge lang po tayo at mag-freshen up tayo ng konti. Idlip tayo kahit mga 1-2 oras lang. And then go tayo ulit. Open po ba ang airport? Kaya make sure na check nyo po yung inyong mga bookings. Yung inyong mga airlines. Okay? So, maraming salamat. Mabuhay kayo. See you in a bit.